Lumagpas ka na sa 40 at nararamdaman mo pa rin na may malaking kulang sa iyong buhay. Na kahit gaano ka pa magsikap, tila pareho pa rin ang mga resulta. Isipin mo na ngayon ay matutuklasan mo na ang lahat ng sinasabi sa iyo tungkol sa pera, tagumpay, at edad ay bahagi lamang ng katotohanan. Ang aking ihahayag dito ay maaaring tunog labis o kakaiba. Mapapasubok nito ang lohika at maaaring magdulot ng kaunting kakulangan sa ginhawa. Ngunit kapag ipinatupad mo ito, mararamdaman mo ang pagbabago na halos imposible nang hindi pansinin at mas mabilis pa kaysa sa iyong inaasahan. Sa 40 taon pataas, marami ang naniniwalang alam na nila ang lahat tungkol sa kanilang sarili, na ang kasalukuyang buhay nila ay huling resulta at hindi na mababago ng kanilang mga nakaraang desisyon. Ngunit ang katotohanan ay iba, mayroong isang nakatagong programa, hindi nakikita, na tahimik na kumokontrol sa bawat desisyon, bawat pagnanasa, bawat reaksyon. Ang programang ito ay tinatawag na paradigma. Binubuo ito ng mga ugali at paniniwala na malalim na nakatanim sa ilalim ng kamalayan. Ito ang nagtatakda kung ano ang tatanggapin mo, ano ang iyong tatanggihan, kung gaano mo inaakalang karapat-dapat kang kumita, at kung ano ang posible o imposibleng maabot. Dahil dito, maaaring alam mo ng eksakto kung ano ang dapat gawin, may access ka sa impormasyon at estratehiya, ngunit hindi ka pa rin kumikilos. Ang problema ay hindi nasa lakas ng loob mo, hindi rin sa iyong karakter o pagsisikap. Ang problema ay ang paradigma. Ang paradigmang ito ay hinuhubog mula pagkabata. Bawat komentaryo tungkol sa pera, bawat limitasyong ipinataw, bawat paniniwalang paulit-ulit na itinuro ng iyong mga magulang, guro, at lipunan ay bumuo ng mental na hulma na dala mo hanggang ngayon. Sa 40, ang hulmaing ito ay tila napakanatural na hindi mo na napapansin na ito ay umiiral. Para itong pagsusuot ng salamin na may kulay na lente nang hindi alam, lahat ng nakikita mo ay nafi-filter ng kulay na yon. At hanggat hindi mo binabago ang filter na ito, mananatiling pareho ang resulta, gaano ka man magsikap. Naranasan ko ito mismo noong nasa bumbero pa ako, nagtatrabaho ng mahabang oras, palaging pagod, naniniwalang sapat na ang pagsusumikap. Hindi ito kakulangan ng hangarin o talino. Ito ay ang aking paradigma na tahimik na sinasabi, hanggang dito na lang ang kaya mo. Ganito ang nararamdaman ng mga matatalino, may karanasan, at may kakayahang tao, para silang nakakulong sa isang hindi nakikitang labirinto. Ilan na bang beses mong sinabi sa sarili mo, alam kong kaya ko pa, ngunit nanatili ka pa rin sa parehong pattern? Ilang beses ka nang nangakong magbabago, gagawa ng kakaiba, at sa susunod na buwan ay inuulit mo rin ang parehong ugali. Hindi ito kahinaan. Ito ay programming. At ang programming ay maaaring muling isulat. Ang unang hakbang para sirain ang pattern na ito ay ang kamalayan. Ito ay nangangahulugang obserbahan ang iyong sariling mga iniisip, mga ugali, at mga otomatikong reaksyon ng walang paghusga, at kilalanin lamang na ito ay mga programadong tugon. Tanungin ang sarili, saan nagmula ang ideya na mahirap kumita ng pera? Sino ang nagsabing pagkatapos ng 40 ay hindi na pwedeng magsimula mula sa simula? Ang mga simpleng tanong na ito ay nagbubukas ng bitak sa paradigma. Sa mga bitak na yon pumapasok ang liwanag. Ang pagbabago ng paradigma ay hindi nangyayari sa isang kilos lamang. Ito ay proseso, ngunit nagsisimula sa maliliit na sinadyang hakbang. Pumili ng isang ugali ngayon, isang ugali lamang, na malinaw na humahadlang sa iyo. Maaaring ito ay paulit-ulit na negatibong pag-isip tungkol sa kakulangan, pag-aantala sa mahalagang gawain, o pag-uulit ng mga negatibong pahayag tungkol sa pera. Palitan ang ugaling ito ng bago, kahit na ito ay hindi komportable sa simula. Kung ngayon, sa halip na isipin, wala akong sapat na pera, ay sasabihin mo, ako ay humihikayat ng mga pagkakataon at mapagkukunan, at kikilos na parang totoo ito, unti-unti mong lilipat ang isip mo sa bagong pattern. Isipin ng isang tao na buong buhay ay naniwala na ang katatagan lamang ang mahalaga. Sa 40, ang paniniwalang ito ay maaaring napakalakas na humahadlang sa anumang pagtatangka na magsimula ng negosyo, magpalit ng karera, o humingi ng mas mataas na sweldo. Ngunit kapag nagpasya ang tao na questionin ang paradigmang ito, nagsulat ng mga bagong layunin, nakapalibot ng sarili sa bagong impormasyon at halimbawa, literal na nagsisimulang lumikha ang kanyang utak ng bagong koneksyon. Ipinapakita ng neurolohiya na bawat iniisip na inuulit ay bumubuo ng landas ng neuron. Kung inuulit mo ang ibang iniisip, bumubuo ka ng bagong landas. Hindi lang ito inspirasyon, ito ay biolohiya. Nakita ko ito sa daan-daang tao.
Mga karaniwang manggagawa na nagbago ng mental na ugali, sinira ang paradigma, at lumikha ng negosyo, karera, at kayamanan pagkatapos ng 40. Hindi sila naging mas bata, ngunit naging mas malaya. Naiintindihan nila na ang paradigma ay hindi sentensya, kundi sistema, at ang mga sistema ay maaaring i-update. Maaari mo ring gawin ito. Hindi mahalaga kung gaano nakatagal ang lumipas, o kung ilang beses ka nang nabigo. Kapag inalis mo ang ugat, nagbabago ang bunga. Ang tila imposibleng bagay sa 40 ay resulta lamang ng maraming taong inuulit ang parehong pattern. Baguhin ang pattern at mawawala ang imposible. Hindi mo kailangang maging ibang tao, kailangan mo lamang muling iprograma ang hindi nakikitang sistema na gumagana na sa loob mo. Ang paradigma ay hindi parusa, kundi gabay na maaari mong baguhin. Ito ay isang kasangkapan na hindi maayos ang pagkakaayos. Kapag inayos mo ito sa ibang paraan, magsisimula itong magtrabaho para sa iyo. Ito ang lihim na kapangyarihan na karamihan ay hindi natutuklasan. At kapag sinimulan mong galawin ang sistemang ito, maghanda ka, maaaring tumugon ang iyong mga kaibigan, kasamahan, at pamilya. Hindi sila tumututol sa iyong pagbabago, kundi sa epekto na dulot ng iyong pagbabago sa kanila. Ngunit kung magpapatuloy ka, mabilis na ang iyong bagong realidad ay magiging normal na. Ganito ang nangyari sa akin nang iniwan ko ang aking karera bilang bumbero nang hindi tiyak kung saan ako patutungo. Sa simula, nakarinig ako ng mga kritisismo, babala, at pati na rin pangungutya. Ngunit hindi lang trabaho ang aking binabago. Binabago ko ang aking pananaw sa buhay. At kapag binago mo yon, nagbabago rin ang lahat ng iba pa. Ito ang simula ng anumang malalim na pagbabago, ang kilalanin na hindi mahalaga ang iyong edad, kasaysayan, o kasalukuyang kalagayan, kung ireprogram mo ang iyong pananaw, hindi maiiwasang magbago ang iyong mga resulta. Mula rito, ang dating tila imposible ay nagiging usapin lamang ng oras. At bawat bagong hakbang, bawat bagong desisyon, bawat bagong kaisipan ay nagkakasya sa isang bagong pattern ng pag-isip na hindi na naglilimita sa iyo, kundi nagpapalaya sa iyo. Ang desisyon ang punto ng pagbabagong anyo. Hindi ko tinutukoy ang pagnanais, pagpaplano, o mental na ensayo. Ang tinutukoy ko ay isang matibay na desisyon, ginawa ngayon, na walang puwang para sa alinlangan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang tagumpay ay nakadepende sa swerte, oras, o yaman. Ang katotohanan ay mas tuwid at simple. Ang kakulangan ng desisyon ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kabiguan. Masusing pinag-aralan ko, sinuri ang mga taong matagumpay at nabigo, at palaging lumilitaw ang pagkakaiba sa parehong lugar. Ang mga nakakarating sa tagumpay ay mabilis magdesisyon at dahan-dahang binabago lamang ang desisyon. Ang mga nabibigo ay nagdadalawang isip, nag-aantala, at palaging nagbabago ng isip. Maaari kang matalino, masipag, at may karanasan, at hindi pa rin umuunlad dahil ang iyong pag-aalinlangan ay nagpapanatili sa iyo sa parehong lugar. Ang paggawa ng desisyon ay lumilikha ng mental na puwersa. Kapag gumawa ako ng isang hindi mababaling desisyon, may nagbabago agad sa aking kilos. Ang aking mga kaisipan ay naayon sa desisyon, nagsisimulang mawala ang mga opsyon para mapalitan ng mga akmang aksyon, at ang mga ideya at oportunidad na kailangan ko ay mas madaling lumilitaw. Hindi ito mahiwagang esoteriko, ito ay isang obserbableng prinsipyo. Isipin mo, habang nag-aalangan ka sa pagitan ng isbaka, kapag may pagkakataon, patuloy na naghahanap ng dahilan ang iyong utak para hindi kumilos. Ngunit kung sasabihin mo ng may paninindigan, gagawin ko ang hanggang sa 3 araw ng Disyembre, magsisimulang maghanap ang utak ng mga paraan upang maisakatuparan ito. Pinananatili ng pag-aalinlangan ang enerhiya na nagkakalat, pinagtutuunan ng desisyon. Gawin ito ng hakbang-hakbang, ngunit gawin ngayon. Una, maging tiyak, ang kalabuan ang pinakamalaking kaaway ng desisyon. Huwag sabihin, gusto ko ng mas maraming pera, isulat ang eksaktong halaga at petsa. Gusto ko ng 105,000 piso na dagdag bago matapos ang 31 ng Disyembre. Pangalawa, magtakda ng makatotohanang ngunit maigting na deadline. Ang maikling oras ay naglilipat ng intensyon sa aksyon. Pangatlo, ipahayag ito sa publiko, sabihin sa isang tao, isulat at pirmahan. Pinapaliit ng panlabas na presyon ang tukso na sumuko. Pang-apat, alisin ang mga agarang paglabas, maglagay ng maliit na gasto sa pagkabigo, isang deposito na hindi mababawi, isang plano na nangangailangan ng agarang simula. Pang-5,
Tukuyin ang tatlong unang konkretong aksyon at isagawa ito ngayon din. Ang desisyon na walang aksyon ay palabas lamang. Ang tunay na desisyon ay nagtutulak sa iyo sa unang hakbang at pangalawa at pangatlo. Alam kong darating ang mga pagtutol, ngunit wala akong pera, masyado na akong matanda, paano kung mabigo ako? Mga dahilan na likha ng isip upang iwasan ang pagbabago. Nasabi ko na sa marami, bihira ang pera ang tunay na problema, ang ideya ang totoo. Kung malakas ang iyong ideya at matibay ang iyong desisyon, lilitaw ang mga yaman mula sa kahit saan. Naranasan ko ito ng maraming beses. Nagtayo ako ng isang kumpanya ng paglilinis ng walang karanasan at walang konkretong plano. Ang aking desisyon ay simple at ganap, gagawin ko yon. Hindi ko alam ang lahat, ngunit sinimulan ko. Sa unang taon, kumita ang negosyo ng higit sa 5,500,000 piso. Ang nagbago ay hindi swerte, ang desisyon ang nagpatakbo sa akin at nagbukas ng mga kanal na hindi ko inaasahan. Ang damdamin na naalala ko ay halo ng pagkagulat at ginhawa, isang hilaw na kagalakan sa kaalaman na kaya kong likhain ang aking sariling realidad. Tanungin ang sarili, ilang pagkakataon na ang nawala dahil nag-alinlangan ka ng masyado? Ilang proyekto ang naiwang kalahati dahil mas pinili mong hintayin ang tamang oras? Ang katotohanan ay ang tamang oras ay nilikha ng sariling desisyon. At higit pa, kapag nagdesisyon ka, haharap ka sa pagtutol, maaaring magduda, magtanong, at mangutya ang mga kaibigan, pamilya, at kasamahan. Hindi sila tutol sa iyong pagbabago, tutol sila sa pagbabago na dulot nito sa kanila. Gayunpaman, kung palaging susuko ka sa tuwing may pagtutol, ilalagay mo ang kontrol ng iyong buhay sa kamay ng inaasahan ng iba. Isang praktikal na pamamaraan na ginagamit ko sa mga nag-ensayo sa akin, tukuyin ang isang pangunahing desisyon para sa susunod na 30 araw. Isulat mo ito ngayon sa isang card at ilagay sa lugar na makikita mo ng 3 beses sa isang araw. Gumawa ng 5 hakbang na magpapatunay sa desisyon na ito at isagawa kahit isa sa bawat araw. Sa pagtatapos ng bawat linggo, suriin, ayusin ng dahan-dahan kung kinakailangan, ngunit huwag iwan ang desisyon dahil sa takot o mabagal na unang resulta. Ang pagkakaiba ng tagumpay at kabiguan ay nasa pagpupursige matapos ang desisyon, baguhin ng dahan-dahan kung kailangan, huwag agad sumuko dahil sa takot. Para sa mga nangangailangan ng tulak, iminungkahi ko ang isang hamon. Sa 60 araw, pumili ng isang malinaw na layunin at ipagpatuloy ito sa publiko. Isagawa ang maliliit na hakbang araw-araw na magpapatunay sa iyong desisyon, huwag na ipagpaliban pa. Sa pagtatapos ng 60 araw, magkakaroon ka ng konkretong ebidensya na nagbunga ang iyong desisyon, bagong kakilala, bagong kita, bagong pagkakataon, o matutunan mo ang mahalagang aral ng hindi nanatili sa kawalang dalaw. Kung pagkatapos ng 60 araw ay wala pa ring pagbabago, muling suriin batay sa ebidensya, hindi sa takot. Ang paggawa ng desisyon ay isang simpleng gawa ng tapang at direkta. Hindi ito isang bulag na paglukso, ito ay dedikasyon, espesipiko, at agarang aksyon. Ang bilis ng iyong desisyon ang magtatakda sa bilis ng iyong pagbabago. Gumawa ng pagpili ngayon. Gawin ang desisyon na hindi madaling balikan, at panoorin kung paano ang mundo ay nagsisimulang mag-ayos para ito ay ma-accommodate. Lahat sa universo ay may vibrasyon. Walang bagay na nakatigil. Bawat isip, emosyon at intensyon na iyong pinapalabas ay may dalas, at ang dalas na ito ang nagtatakda kung ano ang iyong naakit. Kapag lampas ka na sa 40 taon, karaniwan na isipin na bumaba na ang mga oportunidad o humina ang kakayahan mong makamit ang mga bagong bagay. Ngunit hindi ito katotohanan, ito ay simpleng refleksyon ng dalas kung saan gumagana ang iyong isip. Kung ang iyong enerhiya ay nakatuon sa kakulangan, takot at pagsisisi, patuloy kang makakahanap ng karanasan na nagpapatunay nito. Kung babaguhin mo ang dalas, babaguhin ang resulta. Isipin ang isang lumang radyo. Ikot mo ang buton hanggang sa makahanap ng malinaw na estasyon. Ang musika ay hindi nagsisimulang umiral dahil iniikot mo ang buton, ito ay naroroon na, naghihintay lamang ng iyong pagsasaayos. Ganito rin sa pag-iisip. Ang kasaganaan, yaman, kalusugan, pagmamahal, lahat ay umiiral na sa tiyak na dalas. Kung hindi mo naririnig ang musika na ito sa iyong buhay, hindi dahil wala ito, ito ay dahil hindi mo naitama ang iyong panloob na buton. Parang mistiko ito, ngunit may praktikal na basehan. Kapag binago mo ang iyong pattern ng pag-isip at emosyon, ang utak mo ay nagfi-filter ng iba't ibang impormasyon, nagbabago ang iyong kilos. Napapansin mo ang mga oportunidad na dati hindi mo pinapansin at nagsisimula kang kumilos ng iba.
Ang mga isip ay ang pinakamakapangyarihang anyo ng enerhiya na meron tayo. Ipinapakita ng modernong pisika, neuroscience, at psikolohiya na ang isip ay nakakaapekto sa katawan, kilos at maging sa desisyong pinansyal. Ang tiyak na visualisasyon at konsistenteng afirmasyon ay nagbabago ng neural networks, nag-a-activate ng bahagi ng utak na konektado sa gantimpala at paggawa ng desisyon, at nagpapatibay ng pattern ng aksyon. Sa simpleng salita, ang utak mo ay naghahanda para sa hinaharap na iyong inivisualisa. Ito ang paliwanag kung bakit ang mga taong nakatuon sa problema ay madalas makakita ng mas maraming problema, at ang mga nakatuon sa solusyon ay nakakahanap ng daan. Hindi ito mahika, ito ay neural programming na kaakibat ng emosyonal na dalas. Naranasan ko ito ng personal nang sinimulan kong palawakin ang aking karera. Noon, wala akong sapat na resources, ngunit may napakalaking pagnanais na lampasan ang tila imposible. Sa halip na isipin, balang araw makakamit ko ito, nagsimula akong mamuhay sa isip na nasa antas na gusto ko. Nakikita ko ang sarili kong naglalakbay, naglalahad ng seminar, at may pandaigdigang epekto. Kumilos ako na para bang nasa dalas na yun na. Ang pagbabagong ito ay hindi nagdala ng instant na resulta, ngunit nagdala ng mga palatandaan, hindi inaasahang paanyaya, tamang mga tao na dumating, at mga bagong oportunidad na lumitaw. Parang ang mundo ay muling inayos upang tumugma sa aking ipinapalabas. Upang mailapat ito sa pang-araw-araw, simulan sa pagtukoy kung ano ang dominanteng dalas ng iyong mga isip. Mas madalas ka bang nagsasalita tungkol sa kakulangan o pasasalamat? Mga problema o solusyon? Takot o positibong inaasahan? Isulat ang iyong mga paulit-ulit na isip sa loob ng isang araw at obserbahan ang pattern. Pagkatapos, piliin ng may kamalayan ang bagong dalas. Kung nais mo ng kasaganaan, ulitin ang tiyak na afirmasyon, i-visualisa ang halaga at sitwasyong konkretong, kumilos na para bang nakamit mo na. Maging detalyado. Hindi sapat ang sabihing gusto ko ng mas maraming pera, tukuyin kung magkano, kailan at para saan. Tumutugon ang utak sa kalinawan, hindi sa kalabuan. Isa pang mahalagang hakbang ay ialin ang iyong emosyon sa iyong visualisasyon. Walang saysay ang sabihin gusto mo ng kasaganaan habang nakakaramdam ng pagkakasala o takot. Ang emosyon ang pandikit na nagtataguyod ng isip sa subconscious. Bago matulog, halimbawa, i-visualisa ang iyong layunin na parang natupad na ito. Damhin ang kasiyahan, pasasalamat at kagaanan. Ang pag-uulit ng ehersisyo na ito araw-araw ay malalim na binabago ang mental na dalas. Marahil ay naranasan mo na ito, iniisip mo ng matindi ang isang tao at bigla siyang tumawag sa iyo. Ito ay isang simpleng halimbawa ng mental na koneksyon. Kapag malakas mong iniisip ang isang bagay, nagpapadala ka ng vibrasyon o alon ng enerhiya. Ang universo, mga tao, at mga pangyayari ay tumutugon sa alon na iyon. Isipin mo kung magagawa mo ito hindi lamang sa mga pangkaraniwang sitwasyon, kundi sa paraan ng layunin, tulad ng pananalapi, relasyon, at kalusugan. At hindi lamang ito tungkol sa positibong pag-iisip sa ibabaw. Ito ay tungkol sa sadyang pagpili ng pattern ng isip at emosyon na tumutugma sa nais mong maranasan. Kapag pinananatili mo ang ganitong frequency, nagsisimula ng dumaloy sa iyo ang tamang impormasyon, ideya, at aksyon. Ang iyong atensyon ay nagiging mas selektibo at makapangyarihan. Nakikita mo ang mga solusyon na dati ay hindi mo mapansin. Pagkatapos ng 40, ang gawin na ito ay nagkakaroon ng mas malaking epekto. Nakalikom ka na ng mga karanasan, paniniwala, at alaala. Ang iyong utak ay may matibay na neural pathways, ngunit mayroon ding kakayahan, ang plasticity, na makalikha ng bagong daan. Kahit pagkatapos ng maraming dekada, posible pa ring baguhin ang iyong isip. Dito nakasalalay ang epekto, ang pagbabago ng frequency ay hindi lamang nakakaakit ng panlabas na resulta, kundi nagpapasigla rin sa iyong panloob na enerhiya dahil nagigising ang motibasyon, kaliwanagan at focus. Upang maisagawa ito ngayon, pumili ng isang konkretong layunin at tukuyin ang key vibrational signal na kaakibat nito. Halimbawa, kung nais mong doblehin ang iyong kita sa 12 buwan, isipin mo ang pagtanggap ng halagang iyon, planuhin kung paano ito gagastusin, damhin ang emosyon ng pagkamit nito, at kumilos araw-araw na parang nasa antas ka na ng tagumpay na iyon. Ang pagkakatugma ng isip, damdamin, at aksyon ay lumilikha ng makapangyarihang field na humihila sa mga kinakailangang kondisyon. Ito ay hindi laro ng swerte, ito ay proseso. Mas tiyak, mas consistent, at mas emosyonal ang iyong pakikilahok, mas mabilis mangyari ang pagbabago. Ito ang lakas ng mental frequency.
Kapag naunawaan mo ito, makikita mo na ang edad, kasaysayan, o sitwasyon ay hindi permanenteng hadlang, sila ay lumang frequency lamang na naghihintay na palitan. At sa pagpapalit nito, hindi mo lamang binabago ang iyong resulta, binabago mo rin ang iyong sarili sa loob, nagiging tao na nag-isip, nakadarama, at kumikilos sa antas kung saan ang iyong mga pangarap ay nagaganap na. Napansin mo na ba kung gaano karaming tao ang namumuhay na parang background sa buhay, laging tumutulong sa bida, laging pumapalakpak, ngunit hindi kailanman pumapasok sa gitna ng entablado. Komportable ang posisyong ito dahil iniiwasan nito ang panganib. Hindi mo kailangang magmingming, hindi mo kailangang magkamali, hindi mo kailangang harapin ang kritisismo. Ngunit ang tahimik na pagpiling ito ay may mataas na presyo, nawawala ang iyong sariling kwento sa buhay. Nawawala ang mga oportunidad, nawawala ang inisyatiba, nawawala ang respeto sa sarili. Tanungin mo ang sarili, ilang beses ka nang tinanggap ang mas maliit na papel upang maiwasan ang alitan? Ilang beses mong hindi ipinaglaban ang isang bagay na gusto mo dahil hindi pa oras o hindi para sa akin? Ang mga sagot na ito ay nagpapakita ng pattern. Ang taong nasisiyahan sa pagiging koadjuvante ay bihirang bumuo ng mga gawi at asal ng pagiging leader. Ang pagiging bida ay hindi kayabangan, ito ay responsibilidad. Ito ay desisyon na ang iyong buhay ay karapat-dapat sa prioridad at kumilos ng naayon. Nagsisimula ito sa maliliit na desisyon, pumili kung ano ang sasabihin mo tungkol sa sarili mo, tanggihan ang mga pag-uusap na nagpapababa sa iyong halaga, at gugulin ang iyong oras sa mga aktibidad na nagpapakita ng bersyon ng iyong sarili na nais mong mabuhay. Kasama dito ang postura, wika, pagpili ng kasama, at kung paano mo pinamamahalaan ang pera at oras. Ito ay praktikal at nasusukat. Ang bida ay gumagawa ng listahan, nagtatakda ng mga deadline, nagsasagawa ng kalkuladong panganib, naghahanap ng mentor, at nagbubukas sa bagong kultura at ideya. Ang koadjuvante ay naghihintay ng permiso, ang bida ay lumilikha ng sariling permiso. Naalala ko ang isang babae na nagngangalang Peggy Cole, ang kanyang kwento ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Siya ay mahusay sa kanyang trabaho, kumikita ng maayos sa tips sa bar, may seguridad at rutinaryo. Ngunit may munting ideya sa kanyang puso, isang training center para sa mga aso, isang pangarap na tila katawa-tawa para sa mga nakatingin lamang sa katatagan ng sweldo. Nang makausap namin siya, halata ang sakit sa pagtalikod sa tiyak na kita, makikita rin ang liwanag ng taong nag-isip ng ibang landas. Kinailangan niyang harapin ang pagtutol ng sariling pamilya, takot na mawala ang seguridad sa pananalapi, at hiya ng pagkabigo. Ngunit ginawa niya ang hakbang bilang bida. Binuo ang kanyang minimum viable plan, isinantabi ang mga dahilan, kumuha ng mabilis na kurso, at nagsimula. Sa simula ay may luha, takot at nostalgia sa nakaraan, pagkatapos ay dumating ang tawa at pasasalamat ng mga kliyente. Ngayon, mayroon siyang negosyo na sumasalamin sa tunay niyang sarili. Ang damdaming malinaw kong natandaan ay halo ng luha at ginhawa, dahil siya ay lumipat mula sa background sa buhay tungo sa pagiging lumikha ng sariling palabas. Ang pagbabagong ito ay hindi bunga ng swerte, nangyari ito dahil nagpasya siyang gampanan ang pangunahing papel at ginawa ang simpleng, sapat, at tuloy-tuloy na mga hakbang na hinihingi ng papel. Kung nais mong umangat sa pagiging bida, gumawa ng masusing pagsusuri ngayon sa tatlong aspeto: sino ang kasama mo sa pang-araw-araw, ano ang iyong kinokonsumo na impormasyon, libangan at pag-uusap, at ano ang iyong ginagawa sa unang 2 oras ng araw. Ang tatlong ito ay may mas malaking epekto kaysa sa iniisip natin. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng lipunan na ang ating mga gawi at resulta ay hinuhubog ng ating paligid at ng mga taong kasama natin. Natural na ikaw ay mag-isip at kikilos tulad ng mga taong kaakibat mo. Kaya simulan sa paglilinis ng iyong entablado, alisin ang mga opinyon na pumipigil sa iyong mga pangarap, idagdag ang mga halimbawa na nagpapalawak ng iyong pananaw. Palitan ang mga pag-uusap tungkol sa paghihiganti ng mga tanong na naglalayong solusyon. Alamin din na ang pagiging pangunahing tauhan ay nangangailangan ng pakikitungo sa mga panloob at panlabas na pagtutol. Sa loob, makakaranas ka ng takot, pagdududa, at pakiramdam ng kawalan ng karapatan. Sa labas, makakarinig ka ng mabubuting payo na nagsasabing, huwag kang mangahas. Pareho itong normal. Ang lihim ay ang pagkakaroon ng plano ng tugon. Isulat ang 3 praktikal na argumento para sa bawat pagtutol, pinansyal, lohistikal, at emosyonal, at laging nasa kamay. Kapag may nagsabing sobrang delikado, tumugon gamit ang mga katotohanan. Naghanda ako ng 5,000 piso para simulan, mayroon akong 3 aralin na handa,
at nasubukan ko na ang konsepto sa 2 kliyente. Nililinaw ng pagiging malinaw ang takot ng iba at sayo rin. Mga konkretong hakbang upang gawing pangunahing tauhan ang mga katulong. 1. Isulat ang plano ng isang ideal na araw sa buhay mo mula paggising hanggang gabi, kasama ang detalyeng pandama. Gawin ito sa loob ng 1 linggo at i-adjust. 2. Lumikha ng maliit na hakbang ng pamumuno, 3 aksyon sa 1 linggo na tanging pangunahing tauhan lang ang gagawa. Halimbawa, gumawa ng presentasyon, humingi ng dagdag sahod, ilunsad ang isang minimal na produkto. 3. Ipakita ang maliit na kahinaan sa publiko, 1 post, maikling video, tapat na usapan, humuhupa ang hiya kapag maingat kang nagiging nakikita. 4. Gumawa ng pagsusuri ng impluwensya, tukuyin ang 3 tao na nagpapalala ng iyong insekuridad at 3 nagpapalawak ng iyong posibilidad, mas maraming oras kasama ang huli. 5. Mag-invest ng simbolikong halaga sa iyong sarili, 1 kurso, domain, o prototipo. Ang pagbabayad para sa sarili ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili. Ngayon, 1 praktikal at detalyadong ehersisyo na maaari mong simulan ngayon. Una, sa paggising, isulat ang 1 layunin sa pananalapi para sa araw, 1 konkretong halimbawa. Makakahanap ako ng hindi bababa sa 1 oportunidad na makalikom ng 5,000 piso ngayon, maging realistiko sa iyong kalagayan. Pangalawa, sa pagtanggap ng anumang halaga, isagawa ang ritual, magpasalamat, isulat, at ilaan ayon sa iyong sistema. Pangatlo, sa gabi, itala ang 2 ebidensya ng araw na nagpapakita na ikaw ay naging mas mabuting tagapamahala ng pera, 1 email, 1 kontak, 1 natipid na halaga. Ulitin ito sa loob ng 30 araw. Pansinin, sa pag-record, sinasanay mo ang iyong pansin sa mga senyales na dati ay napapansin mo. At kapag lumitaw ang panloob na pagtutol, esoteriko ito, wala akong oras, tumugon gamit ang lohistika. Ang 1 ritual ay tumatagal ng mas mababa sa 1 minuto, ang araw-araw na pagtatala ay 5 minuto lang. Ang tunay na hadlang ay ang iyong pagtutol. Upang neutralisahin ang panlabas na pagtutol, mga kaibigang ng uyam o pamilya na nagdududa, ibahagi ang iyong eksperimento bilang 1 siyentipikong proyekto. Sinusubukan ko ang 1 routine sa loob ng 30 araw. Ipapakita ko sa iyo ang mga resulta pagkatapos. Pinapababa nito ang kritisismo at pinapalakas ang pananagutan. Sa wakas, 1 hamon na totoong sumusukat ng pagbabago, sa loob ng 60 araw, ipatupad ang protokol na maligayang pagdating, pera, ritual ng pasasalamat sa bawat natanggap, araw-araw na pagtatala at maingat na alokasyon ng bawat halaga. Magdagdag ng simbolikong pagbibigay, kahit 1%, kapag nagbibigay ka, pinagtitibay mo na ang daloy ay paikot, ang pagbibigay at pagtanggap ay parehong bahagi ng proseso. Sa pagtatapos ng 60 araw, ihambing ang iyong panloob na saloobin, ang iyong emosyon sa pera, at ang mga senyales sa labas. Kung walang pagbabago sa kita, may nabago ka pa rin, ang iyong tapang at kalinawan sa pananalapi, at ito, sa kalaunan, ay nagbabago ng mga resulta. Magulat ka sa makita na ang tila mahigpit at hindi nababago ay tunay na napaka-flexible. Ang pagbabago ng paraan ng pagtanggap ng pera ay hindi pagpapanggap, ito ay pagpapalaya sa lumang kwento at pagkilos sa paraang nagpapahintulot sa universo at sa mga tao na tumugon sa ibang paraan. Kapag ikaw ay nag-anyaya at nagpasalamat, tumutugon ang daloy. Subukan ito at maranasan ang ginhawa ng pera na dumarating sa isang tahanang malugod itong tinatanggap. Ang iyong narinig ay hindi malayong teorya, ito ay tunay na mapa upang baguhin ang iyong buhay, anuman ang edad o kasalukuyang kalagayan. Ang pinakamahalagang punto ay simple at makapangyarihan, nagsisimula ang lahat sa loob mo, sa paraan ng iyong pagpapasya, pag-isip at pagharap sa mundo. Kapag binago mo ang iyong paradigma, gumagawa ka ng desisyon ng may katatagan, inaayon ang iyong isip sa tamang dalas, at itinuturing ang pera at mga oportunidad bilang kaalyado, nagbabago ang laro. Iyan ang tunay na nakatagong kapangyarihan. Patuloy na tanggapin ang nilalaman na ito dahil ang susunod na video na lilitaw sa screen ay magdadala sa iyo sa isang hakbang pa sa iyong ebolusyon ng karunungan upang maging 1% mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at hihintayin kita sa susunod na video.